Interview. Kung bakit iniwan ng isang pari ang kanyang relihiyon. Matapos ang 9 na taong pag-aaral sa Roma, si Antonio de la Gata ay itinalagang pari noong 1969. Nang maglaon, naglingkod siya bilang rektor o ulo ng isang seminaryo malapit sa Naples, Italy. Habang naroroon, matapos ang masusing pag-aaral at meditasyon, napatunayan niyang hindi salig sa Biblia ang relihiyong Katoliko. Ikinuwento niya sa gumising kung paano niya hinanap ang Diyos. Kwentuhan mo naman kami ng ilang bagay tungkol sa iyo. Ipinanganak ako sa Italy noong 1943. Lumaki kaming magkakapatid sa isang maliit na nayon. Magsasaka at karpintero ang tatay namin. Pinalaki kami ng mga magulang namin bilang mga debotong Katoliko. Bakit ka nagpari? Noong bata pa ako, gustong-gusto kong makinig sa mga pari sa loob ng simbahan. Hangang-hanga ako sa boses nila at sa magagandang ritual. Kaya ipinasya kong maging pari balang araw. Noong 13 anyos ako, ipinasok ako ni inay sa isang boarding school para sa mga batang inihahanda sa mas mataas na edukasyon para sa pagpapari. Kasama ba sa pagsasanay ninyo ang pag-aaral ng Biblia? Hindi. Noong 15 anyos ako, isa sa mga teacher ko ang nagbigay sa akin ng kopya ng mga ebanghelyo, mga ulat tungkol sa buhay at ministeryo ni Jesus. At maraming beses kong binasa ang aklat na yon. Noong 18 na ako, pumunta ako sa Roma para mag-aral sa mga Katolikong universidad na direktang pinangangasiwaan ng Papa. Pinag-aralan ko ang mga wikang Latin at Griego, kasaysayan, pilosopya, psikolohiya at teolohiya. Nire-recite namin noon ang mga talata sa Biblia at nakikinig kami sa mga sermon tuwing linggo. Pero hindi namin aktual na pinag-aaralan ng Biblia. Naging rektor ka. Kasama ba roon ang pagtuturo? Pangunahin ang may kinalaman sa pangangasiwa ang trabaho ko. Pero nagturo din ako tungkol sa mga batas ng Second Vatican Council. Bakit ka nagduda sa relihiyon ninyo? May 3 dahilan. Nakikialam kasi sa politika ang relihiyon namin. Kinukonsinti rin ang maling ginagawa ng klero at ng mga miyembro ng parokya. At may ilang turong Katoliko na parang hindi tama. Halimbawa, paano magagawa ng isang maibiging Diyos na parusahan ng walang hanggan ang mga tao pagkamatay nila? At saka, talaga nga kayang gusto ng Diyos na ulitin natin ang daan-daang beses ang mga dasal gamit ang rosaryo? Anong ginawa mo? Lumuluha akong nanalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Bumili rin ako ng Jerusalem Bible ng Katoliko, na kalalathala pa lang noon sa wikang Italyano at binasa ko yun. Isang linggo ng umaga, habang isinasabit ko ang aking abito matapos ang misa, 2 lalaki ang dumating sa seminaryo. Nagpakilala silang mga saksi ni Jehovah. Mahigit 1 oras kaming nag-usap tungkol sa Biblia at sa sinasabi nito tungkol sa kung paano makikilala ang tunay na relihiyon. Anong masasabi mo sa kanila? Humanga ako sa pananalig nila at husay sa pagtukoy sa mga tekstong nasa edisyong Katoliko ng Biblia. Nang maglaon, isa pang saksi, si Mario, ang dumalaw sa akin. Matyaga siya at tapat sa usapan. Tuwing Sabado ng umaga, umulan man o umaraw, tumitimbre siya sa seminaryo tuwing 9:00. Ano ang reaksyon ng ibang pari? Niyaya ko silang sumali sa pag-uusap namin. Pero hindi nila sineryoso ang pag-aaral ng Biblia. Pero ako, gustong-gusto ko. Ang gaganda ng natututuhan ko, gaya ng kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang kasamaan at pagdurusa. Isang bagay na matagal nang palaisipan sa akin. Sinabihan ka ba ng mga nakatataas sa iyo na ihinto na ang pag-aaral ng Biblia? Noong 1975, ilang beses akong pumunta sa Roma para ipaliwanag ang pananaw ko. Gusto nilang baguhin ang pag-iisip ko, pero wala man lang sa kanila ang gumamit ng Biblia. Nang bandang huli, noong Enero 9, 1976, sumulat ako sa Roma para sabihin hindi na ako Katoliko.
Pagkaraan ng 2 araw, umalis ako sa seminaryo at sumakay ng tren para dumalo sa pulong ng mga saksi ni Jehova sa kauna-unahang pagkakataon. Isa palang asambleya yun na dinaluhan ng maraming kongregasyon. Ibang-iba ang nakita ko roon kaysa sa nakasanayan ko. Bawat saksi ay may Biblia at sumusubaybay sa mga tagapagsalita habang tinatalakay ang iba't ibang paksa. Ano naman ang naging reaksyon ng pamilya mo? Marami sa kanila ang nagalit. Pero nalaman kong nakikipag-aral din pala ang isang kapatid ko sa mga saksi sa Lombardy sa Hilagang Italia. Pinuntahan ko siya at tinulungan ako ng mga saksi roon na makahanap ng trabaho at matitirhan. Nang taon ding yun, nabautismuhan ako bilang saksi ni Jehova. Nagsisisi ka ba? Hindi. Sa wakas, nadama kong malapit ako sa Diyos dahil ang mga natututuhan ko tungkol sa Kanya ay salig sa Biblia at hindi sa pilosopya o tradisyon ng simbahan. Natuturuan ko rin ang iba ng may pananalig at kataimtiman. Katapusan ng artikulo.